Magandang araw! Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Salamat sa pagtangkilik sa aking mga videos. Ako ay nangangako na maghahatid pa ng mas kapanapanabik na mga uploads. Huwag kalimutang mag-subscribe at panoorin ang mga videos na akin nang naibahagi. Sa pamamagitan nito ay maipagpapatuloy ko pa ang pagbibigay ng makabuluhang mga kwento sa inyo, aking mga ginigiliw na viewers. At sa ating kwento ngayong araw, sa likod ng mga salamin at aserong gusali ng Makati, may isang buhay na pilit kong itinatago. Ako si Marco, 30 taong gulang, isang pangalang kagalang-galang sa mundo ng korporasyon. Ang aking buhay ay isang serye ng mga plansyadong kurbata, may higpit na pakikipagkamay at mga tagumpay na walang saysay kapag sumapit na ang gabi. Sa loob ng 3 dekada, naging eksperto ako sa pagsuot ng maskara. Ang maskara ng isang lalaking perpekto sa mata ng lipunan, habang ang tunay kong pagkatao ay nakakulong sa isang madilim at malamig na silid. Ngayong gabi, sa penthouse suite na ito, binalak kong basagin ang katahimikang iyon, kahit sa loob lang ng ilang oras. Pero hindi ko inaasahan na ang kabayarang hiningi ng tadhana ay mas mahapdi pa sa anumang lihim. Ang baso ng whiskey sa aking kamay ay malapit nang mabitak sa higpit ng aking pagkakahawak. Pinapanood ko ang sarili kong refleksyon sa bintanang salamin ng Diamond Hotel. Ang suot kong suit ay nagkakahalaga ng 6 na digit, pero sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay isa lamang itong mamahaling kulungan. Uhaw ako, hindi sa alak, kundi sa isang bagay na matagal ko nang ipinagkakait sa sarili ko. Isang koneksyon, isang pagpapatunay na buhay pa ako sa ilalim ng lahat ng pagpapanggap na ito. Isang mahinang katok ang umalinnaw, tumibok ng mabilis ang puso ko. Isang reaksyong hindi ko nararamdam kahit sa pinakamalaking business deal. Inayos ko ang aking buhok bago binuksan ang pinto. Doon siya nakatayo, si Jace. Sa unang tingin, tila isang batang naliligaw lang siya sa marangyang hallway ng hotel. Naka-oversized na t-shirt, kupas na shorts at may bit-bit na backpack. Pero nang magtama ang aming mata, naramdaman ko ang turyenting gumapang sa aking likuran. Ang kanyang mga mata ay hindi mata ng isang bata. Ito ay mga matang sanay na sa dilim, mga matang tila kayang hubaran ang bawat kasinungalingan na binuo ko sa loob ng 30 taon. "Boss," sabi niya. Ang boses niya ay may gasgas, tila isang musikang hindi ko pa naririnig pero pamilyar sa aking pandinig. Pinasok ko siya. Habang nilalagpasan niya ako, hindi ko mapigilang mapansin ng bawat kilos niya. May laya siya na wala ako. "Nakarating ka?" Maikling sagot. Pilit na pinananatili ang kontrol sa aking boses. Ibinaba niya ang kanyang gamit at hinarap ako. May munting ngisi sa kanyang mga labi na tila tinatawanan ng aking pagiging seryoso. "Bago tayo magsimula, Marco, sigurado ka ba sa usapan?" Ang rule ko, tingin lang, bawal hawakan. Kahit anong mangyari, kahit gaano mo gustong damhin ang balat ko, hindi ka pwedeng lumapit. Kapag dumampi ang isang daliri mo sa akin, aalis ako. Tumango ako, kahit na bawat himay-himay ng aking utak ay sumisigaw na lumapit sa kanya. Pinanood ko siyang tumayo sa gitna ng silid, sa ilalim ng mahinang ilaw na kulay ginto. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay sa laylayan ng kanyang damit at doon nagsimula ang aking pagdurusa. Nang tuluyang lumagpak ang kanyang damit at sumunod ang kanyang shorts, halos mabitawan ko ang basong hawak ko. Sa kabila ng kanyang murang edad, si Jace ay may katawang tila nililok para maging sentro ng kabaliwan ng sinumang bakla sa lungsod na ito. Ang kanyang balat ay kulay kape na may bahid ng gatas, makinis pero siksik sa muscle. Ang kanyang dibdib ay may sapat na definisyon at ang kanyang tiyan ay tila isang hagdanan ng mga pandesal na sumasabay sa kanyang bawat hininga. Pero ang mas lalong nagpatigil sa aking mundo
ay ang kanyang pagkalalaki. Sa pagitan ng kanyang mga hita, bumungad ang isang pag-aaring tila hindi akma sa kanyang balingkinitang pangangatawan. Ito ay makapal, mahaba, at tila may sariling buhay. Isang sandatang sa isang tingin pa lang ay alam mong kayang magwasak at magpaamo ng kahit na kaninong lagusan. Ang ganitong biyaya ay bihira, at ang makita ito ng harap ko ng walang saplot ay sapat na para mawala ako sa aking katinuan. Ito ang aking parusa. Ang makita ang lahat ng gusto ko sa buhay, ang kahubaran ng katotohanang matagal ko nang itinatago pero hanggang tingin lang ako. Ang pagnanasang lasapi ng bawat sentimetro ng kanyang pagkalalaki ay tila isang apoy na tumutupok sa aking pagkatao. "Tumingin ka lang, Marco," hamon niya habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa akin. Tila alam niya ang kaguluhang nangyayari sa loob ko. "Huwag kang kukurap." At sa sandaling iyon, alam kong talo na ako. Sa larong ito ng paningin, ako ang unang susuko. Ang hangin sa loob ng suite ay tila naging malapot. Bawat hininga ko ay may kasamang bigat, at ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang tambol na umaalingaw-ngaw sa aking mga tainga. Nakaupo ako sa sofa. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa leather. Pilit na ibinabaon ng aking mga kuko para lang hindi ako biglang tumayo at sunggaban ng lalaking nasa harap ko. Si Jace, isang 18 taong gulang na demonyo sa anyo ng isang anghel. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Ang bawat hakbang ay may kasamang indayong na tila isang ritual. Huminto siya ilang pulgada lang ang layo mula sa aking mga tuhod. Naamoy ko ang init ng kanyang katawan, isang halo ng musk at ang natural na amoy ng kanyang murang balat. Mula rito, ang kanyang pagkalalaki ay halos tumatama na sa aking paningin. Ito ay galit na galit, nag-uumapaw sa ugat at may tila sariling tibok. "Huminga ka, Marco," bulong niya. Ang kanyang labi ay halos dumampi sa aking tainga pero nanatiling may espasyo. "Baka mamatay ka sa tindi ng pagpipigil mo. Sayang naman ang suit mo kung mababasa lang ng sarili mong kalat, di ba?" Isang munting tawa ang kumawala sa kanya nang makita niya ang butil ng pawis na gumugulong mula sa sentido. "Ang tapang mo sa labas, boss. Maraming tauhan, maraming pera. Pero dito, tiklop ka sa harap ng isang rent boy na katulad ko. Nakakaawa ka, Marco. Ang yaman mo, pero uhaw na uhaw ka sa ganito." Bago ko pa man magawang sumagot, umatras siya ng kaunti. Sapat lang para makita ko ang kabuuan ng kanyang hubad na anyo sa ilalim ng madilim na ilaw ng suite. Doon, nagsimula siyang gumalaw sa saliw ng mahinang jazz na kanina pa tumutugtog. Hindi ito ordinaryong sayaw. Ito ay isang mapaglarong pag-indayog ng balakang na tila ginagaya ng bawat pintig ng pagnanasa loob ng silid. Sa bawat ikot at pagkiling ng kanyang katawan, ang kanyang pag-aari ay malayang sumasabay sa galaw. Humahampas sa kanyang makinis na hita, nanginginig sa bawat hakbang. Maging ang kanyang mga bola ay tila sumasayaw din, malayang gumagalaw sa pagitan ng kanyang mga binti na lalong nagpadagdag sa mapusok na imahe ng kanyang pagkalalaki. "Jace," hiningal kong tawag habang hindi maalis ang tingin sa kanyang katawan. "Ilang taon ka na nung nagsimula ka sa ganitong kalakaran? Sino ba ang karaniwang mga kliyente mo? Mga tulad ko ba?" Huminto siya sandali sa kanyang pag-ikot. Ang kanyang mga mata ay naningkit na tila may inaalalang malayong nakaraan na pilit niyang ibinabaon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya muling gumalaw. 15, sagot niya. Ang boses ay walang bakas ng hiya o pagsisisi. 15 ako nung unang may humawak sa akin kapalit ng pambili ng pagkain. At sa tanong mo kung pang-ilan ka na, huminto siya sa harap ko. Ang kanyang nagngangalit na pagkalalaki ay halos humalik na sa aking tuhod. "Hindi ko na mabilang, Marco.
Nawalan na ako ng gana sa numero nung umabot na sa libo-libo ang mga lalaking katulad mo. Mga matagumpay, kagalang-galang, pero naglalaway sa harap ng isang batang gaya ko. Isa ka lang sa mahabang listahan ng mga aninong nakilala ko sa loob ng mga hotel na ganito. Hindi ko na matagalan. Ang init na nagmumula sa aking puson ay tila ginto na natutunaw at dumadaloy sa aking mga ugat. Hinubad ko ang aking coat at marahas itong ibinalibag sa gilid. Sumunod ang aking kurbata. Ang simbolong ito ng aking profesionalismo ay tila isang bitay na ngayoy ay maluwag ko ng kinalas. Ayan, ganyan nga Marco, panunukso ni Jay sa habang patuloy sa pag-indayok. Hubarin mo lahat yan. Ipakita mo sa akin ang lalaking nagtatago sa likod ng libu-libong piso. Dahan-dahan kong binuksan ng mga butones ng aking puting polo. Bawat pagkalas ng butones ay pagsingaw ng matinding init ng aking kalamnan. Naiwan akong nakasando na lamang. Ang aking maskulado ring katawan ay nanginginig sa pagnanasa. Maaari ko bang laruin ng sarili ko sa harap mo? Tanong ko, ang boses ko ay halos isang ungol na lamang. Ngulit bago siya sumagot, may isa pa akong gustong malaman. Nag-aaral ka ba, Jace? O may pinag-aaral ka kaya mo ito ginagawa? Sabihin mo sa akin, may asawa ka ba? O may girlfriend ka bang binabalikan pagkatapos nito? Muling nanatiling tahimik si Jace sa mga huling tanong ko. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa pagiging misteryoso, tila ayaw nang maglabas ng kahit anong bahagi ng kanyang kaluluwa. Halip na sagutin ako, inilapit niya ang kanyang sarili, hinahayaan ng kanyang amoy na baluti ng aking katinoan. Bakit ka nagpapaalam? Sa wakas ay sabi niya, binabaliwala ang tanong tungkol sa kanyang pamilya. Natatakot ka bang malimutan ng mga professional mong asal kapag wala na ang suit mo? Sige, laruin mo. Ipakita mo sa akin kung gaano ka kadesperado na madama ang kahit anong sarap sa gitna ng tuyot mong buhay. Sa pahintulot na iyon, hindi ko na napigilan. Ang aking kanang kamay ay dahan-dahan nang bumaba patungo sa aking harapan. Hinawakan ko ang sarili ko sa ibabaw ng tela ng aking slacks. Ang laki naman yan, boss, bulong ni Jace. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa aking gumagalaw na kamay. Nagtatago ba yan sa ilalim ng mga boardroom meetings mo? Umupo si Jace sa sahig sa pagitan ng aking namabinti pero hindi dumidikit. Isinandal niya ang kanyang likod sa mababang lamesa at itinaas ang kanyang mga hita. Doon, sa harap mismo ng aking mga mata, ay hinawakan niya ang kanyang sariling sandata. Tignan mo to, Marco, unggol niya habang sinisimulan ang sariling pag-indayog. Ang tigas, kasing tigas ng paninindigan mong magtago. Pero heto ka ngayon, naglalaway sa bata na tulad ko. Amoy na amoy ko na ang pagnanasa mo mula rito. Pinanood ko siya habang mahigpit ang hawak ko sa sarili. Ang bawat basang tunog mula sa kanyang laro ay tila humahaplos din sa akin. Ang imahe ng kanyang sariling kamay na bumabalot sa kanyang dambuhalang pagkalalaki habang ang kanyang mga labi ay naglalabas ng mga salita na humahalay sa aking pagkatao ay naghatid sa akin sa bingit ng kawalan. Ang bawat ungol ni Jace ay tila isang utos na hindi ko kayang suwayin, pero ang kanyang rule ay isang rehas na bakal na nakapalibot sa akin. Pinapanood ko ang kanyang mga kamay. Ang mga daliring may kalyo pero mabilis at bihasa habang sinasakal at hinahaplos ang kanyang dambuhalang pagkalalaki. Putok na putok ang mga ugat nito, nanginginig sa bawat kumpas at ang dulo nito ay nagsisimula ng magluha ng likidong tila kristal sa ilalim ng ilaw ng suite. Tignan mo Marco, hiningal na sabi ni Jace. Ang kanyang mga mata ay naniningkit na sa sarap pero nakatitig pa rin sa akin habang binibilisan ng paggalaw. Tignan mo kung paano ko wawakasan to. Para sa'yo. Sige boss, sumabay ka. Ipakita mo sa akin kung gaano ka kadesperadong mapuno ang tuyo mong buhay. Bumilis ang aking sariling pag-indayog. Ang tela ng aking slacks ay tila nagiging apoy sa bawat kuskus ng aking kamay. Ang bawat bastos na salitang lumalabas sa bibig ni Jace ay tila gasolina sa naglalaglab kong pagnanasa.
Ramdam ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo, ang pagpanik ng init sa aking puso na tila handa ng bumigay. Ano boss, bibigay ka na ba? Pang-uuyam niya, kahit na siya mismo ay malapit na sa dulo. Gusto mo na bang hawakan? Gusto mo na bang lumabag sa usapan? Lintik. Ang sarap! Hindi na ako nakasagot. Ang tanging lumalabas sa bibig ko ay mga putol-putol na ungol. Ang tunog ng kanyang palad na humahampas sa sariling laman ay naging mas malutong, mas mapusok. Hindi ko na namamalaya na ang sarili kong katawan ay dahan-dahan ng gumagapang patungo sa kanya sa ibabaw ng sofa. Gusto kong saluhin ang bawat patak. Gusto kong maramdaman ang init na nagmumula sa batang katawang ito na tila isang bulkang handa ng sumabog. Jace, ngayon na, pakiusap ko. Ang boses ko ay puno ng pagsisisi at pangangailangan. Sa isang marahas na kumpas, mas binilisan ni Jace ang paglalano sa kanyang sarili. Ang kanyang katawan ay naging arko sa tindi ng tensyon. Ang kanyang mga hita ay nanginginig at ang kanyang mukha ay napatingala sa kisame, inilalantad ang kanyang leeg na basang-basa ng pawis. Jace! Isang malakas at mahabang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi. Doon, sa harap mismo ng aking mga mata, ay sumabog ang lahat ng init ni Jace. Ang malapot at maputing ligido ay tumalsik sa kanyang sariling tiyan, sa sahig, at ang ilan ay tumalsik pa sa laylayan ng aking mamahaling pants. Kasabay nito, ang sarili kong pagsabog ay tila isang tsunami. Isang marahas at tapat na pagpapakita ng pagnanasa na hindi ko kailanman naramdaman sa buong buhay ko. Naghahabol kami ng hininga. Ang silid ay tila lumiit sa tindi ng amoy ng musk at ng aming pinagsamang init. Pero sa gitna ng aking pagkahilo sa sarap, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Inuunat ko ang aking kamay. Lumabag ako. Dumampi ang aking mga daliri sa kanyang basang balat. Sa init ng kanyang tiyan kung saan nandoon ang bakas ng kanyang pagsabog. Agad na napatigil si Jace. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng sarap ay biglang naging matalas at malamig. Hinawakan mo ko. Bulong niya. Walang galit sa kanyang boses, tanging isang malungkot na katotohanan. Hindi ko na kaya, Jace. Sabi ko, habang dahan-dahang hinahaplos ang aking balat, sinusubukang lasapin ang huling init nito. Lahat ng pera ko, walang silbi kung hindi man lang kita madama. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi pinapansin ang aking paghawak. Kinuha niya ang t-shirt niya sa sahig at sinimulang punasan ng sarili. Ang show ay tapos na. Ang 30 minuto ay lumipas na. Sabi ko sa iyo, boss, sabi niya habang isinusuot ang kanyang damit. Ang tingin ay libre, pero ang hawak may kapalit. Jace, habol ko, habang pilit kong inaayos ang aking sarili. Ang puso ko ay kumakaba sa kaisipang ito ang huli naming pagkikita. Makikita pa ba kita? Tumigil siya sa may pinto, bitbit ang kanyang backpack. Lumingon siya ng bahagya at isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang puno ng pait na tila ba ang buong mundo ay isang malaking biro lamang. If the price is right, Marco, sagot niya, ang boses ay tila bumalik sa pagiging mekanikal at transaksyonal. Sa mundong ito, lahat tayo ay may tag na presyo. Basta may pambayad ka, lilitaw ang aninong gusto mo. Hindi na niya hinintay ang sagot ko. Lumabas siya at narinig ko ang mahinang pag-click ng pinto. Naiwan akong mag-isa, hubad ang itaas na bahagi ng katawan. Talunan sa gitna ng karangyaan ng penthouse na ito. Akala ko ay tapos na ang lahat, hanggang sa mahagit ng mata ko ang isang maliit na pirasong papel na nakatiklop at nakasingit sa ilalim ng mababang lamesa kung saan siya sumandal kanina. Nanginginig ang aking kamay nang kunin ko ito. Binuklat ko ang papel at doon ay tumambad sa akin ang isang sulat kamay na hindi ko inaasahan. Jace Anthony. Sa ibaba ng pangalan ay may nakasulat na 10 numero. Hindi ito ang numerong ginamit niya sa transaction app. Alam ko, nararamdaman ko, ito ay personal na numero. Isang pangalan at isang numerong tila ba isang paanyaya na pumasok sa tunay niyang mundo. Isang mundong walang presyo, walang rules, at walang maskara.
Napaupo ako sa sahig. Ang papel ay mahigpit na nakakuyom sa aking palad. Ang 18 taon gulang na batang sumira sa aking kontrol ay nag-iwan ng susi sa kanyang sariling kulungan. At sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, handa na akong lumabas sa dilim para hanapin siya. Ang katahimikan sa loob ng penthouse ay hindi na kasing lamig ng dati. Bagamang wala na si Jace, ang kanyang presensya ay tila nananatili sa bawat sulok ng silid, sa amoy ng ulan na naiwan sa sofa, sa mga butil ng pawis na natuyo na sa sahig, at sa init na tila ayaw nang humupa sa aking balat. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Wala na ang suit, wala na ang kurbata. Ang lalaking nakatayo roon ay hindi na ang Marco na kilala ng mundo. Siya ay isang lalaking nagising ang diwa dahil sa 30 minutong laro ng isang batang estranghero. Hinawakan ko ang pirasong papel. Jace Anthony. Sa labas, nagsisimula ng sumikat ang araw sa pagitan ng mga matatayog na gusali ng Makati. Ang gabi ng pagtatago ay tapos na, ngulit ang kwento ni Jace Anthony ay tila nagsisimula pa lamang. Sino ba talaga siya sa likod ng mapanuksong ngisi at misteryosong lahi? Ano ang itinatago ng kanyang mga matang Koreanong tila pagod na sa mundo? Inilabas ko ang aking cellphone. Idinaldal ko ang 10 numero na nakasulat sa papel. Huminto ang aking daliri sa huling digit. Alam ko, sa oras na pindutin ko ang call, wala nang balikan. Ang tingin lang, bawal hawakan, ay magiging isang alaala na lamang, at ang kasunod nito ay isang mundong hindi ko alam kung handa akong harapin. Isang mundong baka mas masakit, mas mapusok, at mas totoo. Huminga ako ng malalim. Jace Anthony, handa na akong hawakan ng lahat. Bulong ko sa hangin. Dito nagtatapos ang unang pagtatagpo nina Jace at Marco. Isang gabi na nagsimula sa usapan at nagtapos sa isang lihim na numero. Ngunit ang malaking tanong ay, ano ang mangyayari sa oras na sagutin ni Jace ang tawag ni Marco? Mababago ba ng isang tawag ang takbo ng kanilang mga buhay? Matatanggap ba ni Marco ang katotohanan sa likod ng buhay ni Jace? O mas pipiliin nilang manatili sa anino ng bawat isa? Kayo ang magpapasya. Gusto nyo ba ng part 2? Nais nyo bang masaksihan ang ikalawang bahagi kung saan hihigitan na nila ang hangganan ng paningin? Ipaalam ang inyong tugon kung nais nyo pang ituloy ang mainit at masalimuot na kwento ni na Jace Anthony at Marco. Huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli!